Hello mga Kaps, sasagutin lang pala natin itong si Kaps Clean Onion Nuevo. Sabi niya pa content po sir regarding sa mga kahoy na stocks, saan nanggagaling ang supply, DENR permits and procedure for drying and storing. Yung supply ng kahoy mga Kaps ay depende sa lugar. May mga lugar kasing napaka-strict at mahigpit. May mga pamamaraan tayong pwedeng gawin gaya ng paggamit ng ahente. Honestly, sa una lang naman talaga mahirap yung supply ng kahoy. May mga nag-aalok ng kahoy na may papel na. Usually dyan yung mahogany at yung Jimelina. Pagdating sa proper procedure ng pagpapatuyo at pag-i-stack ng kahoy, kailangan mas maganda mga Kaps ay tistisin nyo na siya ng 2 lapad. Tapos pag sinalansan nyo siya kahit air dry yan ay dapat meron siyang spacing para maging maganda yung pagkatuyo. Pwede naman yung isang procedure mga Kaps na sun drying, hayaan nyo lang siya nakabilad sa araw. Pero hindi lahat ng klase ng kahoy pwede mga Kaps na hayaan nyo lang nakabilad sa araw. Kasi yung iba nagpuputukan, bumabaloktot, kumikibal. Lalo na yung mga hardwood. Yung Jimelin at mahogany ay hindi naman ganun kahigpit ang DENR mga Kaps kasi talagang laganap naman yung klase ng kahoy na yan. At yan yung particular na ginagamit natin ngayon pagdating sa woodworking. Kahit sa patag makakakita kayo ng puno na yan. Ang kadalasang hinuhuli ng DENR mga Kaps ay yung nara, kamagong, mulawin, giho, yakal, saplungan at iba pang mga klase ng kahoy na galing sa bundok. Hindi nyo naman kinakailangan kumuha kaagad ng DENR permit para lang makapag-start kayo ng woodworking business. Actually mga Kaps, depende pa rin yan sa lugar kung saan kayo naka-base. Pero mahalaga na meron tayong business permit o yung mayor's permit kung saang bayan kayo magsisimula ng ganitong klase ng negosyo. Kadalasan naman mga Kaps, mahigpit sa ganitong mga klase ng negosyo kapag nasa syudad ka. Pero kapag ka nasa remote areas naman tayo, hindi naman ganun kahigpit. Yung mga power tools natin like jointer, bandsaw, tsaka table saw, ay hindi naman natin kinukuhanan yan ng DENR permit. Ang dapat kuhanan ng papel sa DENR mga Kaps ay yung chainsaw. May iba din namang mga furniture business o woodworking business mga Kaps na nagpapatuyo ng kahoy gamit ang pugon. So, lahat ng mga pinagkusutan nila, yun yung ginagamit nilang pampatuyo sa kahoy. Kapag gagamitin naman natin ng kahoy, ang basehan natin dyan mga Kaps ay first in, first out. Kung ano yung naunang kahoy at medyo matagal na sa atin, yun yung una natin gagamitin dapat. May mga Kaps din tayo na nagtatanong sa atin kung ano ba dapat yung mga sukat na bibilhin kapag ka nagsimula kayo ng ganitong klase ng negosyo. Actually, yung mga sukat mga Kaps ay mula 2 feet papataas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depende sa pangailangan nyo. Minsan may 10 feet pa mga Kaps. Pero usually naman 7 feet ang kadalasang ginagamit natin dahil standard na sukat ng pinto ay 210 cm ang taas. Nakukuha natin yan mga Kaps sa 7 feet. Ang kadalasang merong DENR permit mga Kaps ay yung mga nagbebenta ng kahoy. Lalo na kung maramihan at nasa syudad pa. Hanggang dito na nga lang mga Kaps at maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. I-comment down below nyo lang mga Kaps kung may mga katanungan kayo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow ang aking Facebook page, Pambansang Woodworker. Thank you so much.